Ezekiel, Kabanata 10. Tumingin ako sa ulunan ng mga kirubin, at may nakita akong parang trono na waring-yari sa safiro. Sinabi ni Yahweh sa lalaking nakasuot ng telang lino, "Pumunta ka sa gitna ng mga gulong na umiikot sa ibaba ng kirubin. Dumakot ka ng baga at isabog mo sa buong lungsod." Gayon nga ang ginawa ng lalaking nabanggit. Noon, ang mga kirubin ay nasa gabing timog ng templo. Pagpasok ng lalaki sa patio sa loob, ito'y napuno ng makapal na ulap. Ang kaluwalhatian ni Yahweh ay umalis sa may kirubin at lumipat sa may pagpasok ng templo. Napuno rin ito ng ulap, at ang buong patio'y nagliwanag sa kaluwalhatian ni Yahweh. Ang pagaspas ng pakpak ng mga kirubin ay dinig hanggang sa patio sa labas. Waray ugong ng tinig ng makapangyarihang Diyos. Nang sabihin nga niya sa lalaking nakadamit ng lino na siya'y kumuha ng baga sa gitna ng mga gulong sa ibaba ng mga kirubin, pumunta ito at tumayo sa tabi ng isang gulong. Ang isa sa mga kirubin ay dumakot ng baga na nasa kanilang kalagitnaan at ibinigay sa lalaki, at ito'y umalis. Ang mga kirubin ay may mga tila kamay nga ng tao sa ilalim ng kanilang mga pakpak. Nang ako'y tumingin, nakita kong may isang gulong sa tabi ng bawat kirubin. Ang mga gulong ay kumikislap tulad ng topaz. Magkakamukha ang mga ito at parang iisa. Sila'y nakababaling kahit saan, hindi na kailangang pumihit. Saan man gumawi ang nasa unahan, sumusunod ang iba nang hindi na pumipihit. Ang kanilang katawan, likod, kamay, pakpak, pati mga gulong ay puno ng mata. Ang mga kirubin ay tig-iisang gulong, at ang tawag sa kanila ay mga umiikot na gulong. Bawat kirubin ay tig-aapat ang mukha: kirubin, tao, leon, at agila. Ang mga kirubin ay tumayo. Ito rin ang mga nilalang na buhay na nakita ko sa may ilog Kebar. Paglakad ng mga ito, lumalakad din ang mga gulong. Pagtaas ng mga ito, tumataas din ang mga gulong. Pagtigil nila, tumitigil din ang mga gulong. Pagtaas noong isa, sunod ang ikalawa, pagkat iisa ang nagpapagalaw sa mga nilalang na buhay at sa mga gulong. Ang kaluwalhatian ni Yahweh ay umalis sa may pagpasok ng templo at nagpunta sa may ulunan ng kirubin. Lumipad ang mga kirubin kasama ang mga gulong at tumigil sa may pintuan ng templo sa gawing silangan. Nasa ulunan pa rin nila ang kaluwalhatian ng Diyos ng Israel. Ang mga ito ay siya ring apat na nilalang na nakita ko sa may ilog Kebar, at nalaman kong sila'y mga kirubin. Sila'y tig-aapat ang mukha at tig-aapat din ang pakpak, at may mga tila kamay sa ilalim ng kanilang mga pakpak. Ang mukha nila'y tulad din ng nakita ko sila sa may ilog Kebar. Kung saan gumawi ang isa, ay doon din ang iba.